Ang buong probinsya ng Cavite ay tinatayang pinakamaliit na lalawigan sa rehiyon ng Calabarzon. Kinilala ito bilang tahanan ng magigiting na bayani na buong tapang na nakipagdigmaan para sa kalayaan ng buong Pilipinas. Kaya naman kinilala ang mga Caviteño bilang likas na matatapang. Bukod sa pagiging makasaysayang lugar, ang Cavite ay mayaman rin sa kulturang patuloy pa ring pinagyayaman hanggang sa ngayon. Ang pampublikong transportasyon ay nananatiling mahalaga sa buhay ng Pilipino dahil ito ang nagsisilbing paraan nila upang makarating sa kani-kanilang destinasyon. Dito sa Cavite, bukod sa pangkaraniwang jeep, tricycle at pedicab na madalas sakyan ng mga commuter, may natatanging pampasaherong sasakyan na naghahari sa ilang lalawigan tulad ng Naik, Kawit, Tanza at Cavite City simula pa noong dekada 60. Ito ang minibus. Ang minibus ay isang pampublikong sasakyan na may pagkakawig ang disenyo sa isang pangkaraniwang bus at jeepney. Ang pagkakaposisyon ng mga upuan nito ay nahahalintulad sa bus at ang unahang parte naman nito ay kapareho ang porma sa jeepney. Naging parte na ng buhay at kultura ng mga Caviteño ang minibus magpasa hanggang ngayon. Kaya gaano ka na matagal sumasakay ng minibus? Since mga 6 years old pa lang ako, nagpunta kami ng mall, minibus agad yung sinasakay namin. Ako po, dito ako nag-aaral ng elementary. So, matagal na mga grade 5. Nung dalaga ako, lagi akong kasi nagtrabaho ko sa Bataan. Bali, 10 years ako doon. Tapos, ito, kasi pagkatapos ko doon, dito na ako sa amin, hindi na ako nagtrabaho. Pero, sumasakay pa rin, kaya lang hindi ganun kalimit, hindi katulad mo nagtrabaho ako. Umaga pala, minibus agad yung nakakasama ko. So, parang ito naging talaga yung parte ng buhay ko. Kung wala yung minibus, kulang yung araw ko, hindi din ako makakapasok sa school. Naging opisyal itong transportasyon ng mga Caviteño noong mga panahong Cavite City pa lamang ang nagsisilbing kabisera nito, kung saan dito tanging matatagpuan ang eskwelahan at mga establishmento sa buong probinsya. Before, Cavite City is the center of commerce. Dito lahat namimili, yung mga tagalabas. And center of education. Cavite City lang ang mayroong high school. Imagine niyo, laki-laki ng province of Cavite. Dito lamang mayroong Cavite High School. Kaya yung marami naging mayor dito na sa buong Cavite, dito nag-high school sa atin, sa Cavite. So, from mga jeep siguro, para mas marami yung masakay, they produce something na mas marami maita-transport nila in one biyahe lang. Ganun. Kasi mga 24, 25 ang laman ng isang baby bus eh. Yan, jeep ilan lang. 12, 15, mag 16, pinakamarami na yun. Malaki rin ang naging impluwensya ng mga minibus sa buhay ng mga Caviteño, lalo na sa kanilang pangkabuhayan. Katulad na lamang ni Mang Noel na isang presidente ng organisasyon ng mga minibus sa Cavite. Sa 13 taon na pamumuno ni Mang Noel sa organisasyon, ay napagtapos niya ang kanyang anak sa pag-aaral. Malaki kasi hindi namin kinukuha yung tuition ng mga anak namin sa pag-aaral. Pati doon sa aming pagpapatayo na sarili namin mga bahay. Unang-una, hindi kami talagang, yan ang linya namin yung pagmamaneho eh. Bilang isang presidente ay gumawa rin ng batas si Mang Noel para mapanatili ang kaayusan ng kanilang organisasyon. Bawal sa akin ang mihigop, kumbaga nagsasabu. Bawal. Nagiinom ng namamasada. Unang-una, pangalawa at pangatlo ay bawal sa akin yung naninigarilyo na namamasada. Pang-apat, bawal sa akin yung tinatransfer ang pasahero. Kung saan, bawal. Kung pasahero niyo po, dapat hanggang saan diretso, siya makarating? Kung diretso Cavite, diretso kang Cavite. Kaya wala kang sakay, diretso ka ng Cavite. Halintulad ng kwento ni Mang Noel, malaki rin ang impluwensya ng minibus sa pag-angat ng buhay ni Mang Oliver. Siya ay may-ari ng ilan sa mga pampasadang minibus sa probinsya.
Yung isang minibus po na luma, gaano po katagal ayusin bago maging ganito kabago? Depende sa kanya, minsan naabot ng katulad to, naabot to ng halos 6 months. Nagmamay-ari niya din ng isang talyer sa Naik, Cavite na nangangasiwa sa pag-transform sa mga lumang minibus sa isang bagong modelo. Ayon kay Mang Oliver ay kaya niya raw i-transform ang lumang minibus gaya nito sa makabagong minibus gaya nito. Kakaiba naman ang kwento ni Tatay Carlin na halos 30 taon nang nagmamaneho ng minibus. Sa haba ng panahong ito, ay dito na rin natagpuan ni Tatay Carlin ang kanyang love of his life. Kasi Carlito ka rin, taga Cavite City na nagmamanyaw ng baby bus ng araw dito sa Naik, Cavite na yung nakapag-asawa ko ng taga Indang na namit ko nung siya student. Ayon kay Mang Carling ay nabighani raw ito sa kanyang asawa nang ito ay sumakay sa kanyang minibus. Ika nga niya, ito daw ay love at first sight. Nakakabigla, para bang sinadya at tinakta ng panahon. Di na agad ako nahulog lang, hindi napapansin. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para-pap, na kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap ang hanap-hanap. Nang mga sumunod na araw ay hinihintay niya na ito sa pag-uwi galing sa eskwela at isasakay niya na ito sa kanyang minibus. Ikaw pa rin pala ang hanap-hanap para-pap, na kahit magpanggap di matatago na ang iyong yakap ang hanap-hanap para-pap. Napamatanda o bata man, nakasanayan na ang pagsakay sa minibus. Isa itong kultura na mahirap na ang alisin sa mga Kabitenyo. Ngunit nitong nakaraang mga taon, nagpasa ng batas ang LTFRB ukol sa pagpapahinto ng pagpasada ng mga minibus. Bilang ng araw ng mga bumibiyaheng kung tawag ay baby bus sa mga lansangan ng Cavite. Bukod sa nakakasikip sa daloy ng trapiko ayon sa LTFRB, kailangan na ring i-phase out ang mga ito dahil hindi naligtas ibiyahe. Balitang hatid ni Bam Alegre. Sinasabing ang mga ganitong uri ng pampasaherong sasakyan ay hindi na dapat ibiyahe dahil sa kalumaan. Parang kasi ang nangyayari, ang gusto palabasin ng LTFRB, pag nag-renew ka ng prangkisa, ang gusto niyang mangyari ay palitan ng change unit. Kumbaga yung baby bus na yan, Gawin ng jeep. tsaka yung baby bus na yan, gawin ng lapat yung unahan, tsaka lapat yung ulihan. Ang ginagawa, ang gusto mangyari, ordinary na lang na papi. Hindi na po talaga minibus. Sumunod kami doon sa rules and regulation ng LTFRB. Change unit. Ibig sabihin, yung baby bus na yan, pagkaganda-ganda yan, pag nabesan yan, wala na yan. Useless. Ibig sabihin, magiging bakal na lang yan. Paano na lang yung aming karapatan bilang isang kuwan? Wala na kami. Invalido na kami. Ang daming mawawalang trabaho. Sa haba ng inilakbay ng minibus sa lansangan ng Cavite, madali na lang bang kalimutan at alisin ito sa ating kultura? Nakakalungkot isipin na imbis ito'y pinagayaman natin, ay tuluyan na itong kukunin sa atin. Dapat lagi nating tandaan na ang paglimot sa kultura ay ang paglimot sa ating pagkatao.